Ngayong araw, umalingaw-ngaw sa publiko ang pangalan ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde matapos siyang itinuro ng mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Diskaya sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa Diskaya couple, bahagi raw si Atayde ng mambabatas at opisyal na umano'y sangkot sa kickboxing, kaugnay ng mga proyekto sa flood control na pinopondohan ng gobyerno. Sa kanilang testimonya, sinabi ng mag-asawa na ilang kontraktor, kabilang sila ang napipilitang magbigay ng 10 hanggang 25% mula sa kabuuang halaga ng proyekto upang hindi maantala o makansila ang kanilang mga kontrata. Ang sistemang ito, ayon sa kanila, ay matagal nang umiiral at nagiging sanhi ng mabagal na pagpapatupad ng flood control project habang milyon-milyong piso ang napupunta umano sa bulsa ng ilang tiwaling opisyal. Kasama sa listahan ng mga mambabatas na binanggit ng Diskaya couple ang ilang kilalang pangalan, kabilang si Representative Arjo Atayde, bagay na agad nagdulot ng malaking usapin sa politika at sa publiko. Lalo't kilala si Atayde bilang aktibong nagtutulak ng mga programa laban sa pagbaha sa Quezon City at Metro Manila. Matapos lumabas ang akusasyon, mahigpit itong pinabuluanan ni Atayde. Sa isang pahayag na inilabas niya sa social media, malinaw niyang itinanggi na siya nakipagtransaksyon o nakinabang sa sinumang kontraktor. Ayon sa kanya, mariin kong itinatanggi ang paratang na ako'y nakinabang mula sa anumang kontraktor. Kailanman ay hindi ako nakipag-ugnayan sa kanila. Hindi totoo ang mga akusasyong ito. Kailanman ay hindi ko ginamit ang aking posisyon para sa pansariling kapakinabangan at hinding-hindi ko ito gagawin. Gagamitin ko ang lahat ng legal na paraan upang linisin ang aking pangalan at papanagutin ng mga nagpapakalat ng mga maling paratang na ito. Giit ni Atayde, wala siyang kinalaman sa umano'y anomalya at hindi siya dumaan sa lahat ng legal na proseso para linisin ang kanyang pangalan. Ang kanyang mabilis at matapong na pagtanggi ay sinusuportahan din ng ilang taga Quezon City na naniniwalang nakatuon ng kongresista sa proyekto para sa komunidad, partikular na sa usapin ng flood control at disaster preparedness. Samantala, patuloy pang iniimbestigahan ng Senado ang mga aligasyon laban kina Atayde at iba pang mambabatas at DPWH officials. Ang usapin ay ngayon ay lumalawak dahil hindi lamang ito tumutukoy sa isang kontrata, kundi sa mas malawak na sistema ng umano'y katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno na dapat sana'y nakalaan para sa kaligtasan ng mga mamamayan laban sa pagbaha. Habang tumatagal, nananatiling sentro ng atensyon si Arjo Atayde. Hindi lamang dahil sa kanyang pagkakabit sa issue, kundi dahil din sa kanyang matibay na paninindigan na ipaglaban ang kanyang pangalan at reputasyon laban sa mga paratang ng Diskaya couple.